Hello, it's me then. So, for today's video, ito nga pala yung workout routine natin for side abs or yung sa side pats natin. So, syempre, bago tayo mag-start ng workout natin, hindi makakalimutan ang stretching. Bali, hindi ko na nga sinama siya sa video kasi ang dilim ng kuha ko sa part na yun. So, ito na lang yung maipapakita ko sa inyo yung workout routine ko sa side quads or side abs natin. Bali, nag-start ako sa side plank. Sa next ko is side twist plank. Then, sunod ko is hip dips. Then, magre-rest lang tayo ng 1 minute each routine. Then, sinunod ko na yung side plank. Then, sunod natin is 1 minute na planking. So, mahalaga yung planking routine natin sa after natin ma-workout. Magandang tulong siya sa muscles natin and sa good posture na din. So, mga interested po, check the comment section na lang po sa details. Then, after ko nga mag-workout, naligo na ako. So, kung mapapansin nyo, nasa kabilang bahay nga kami. Bali, Friday nga ngayon and walang pasok bukas. So, kung nga kayo malay, sasama na kami para hindi na nga siya babalik at may deliver din naman ako ng Sunday. So, bali, naisipan ko nga gumawa ng cheese stick dahil nakita ko yung cheese sa rep. Napakatagal na, bali nakadepress na ako, nandun pa rin. So itong anong ginawa ko siya, nagkandurog-durog na siya, siguro sa sobrang tagal na din sa freezer. So ito nga, tumayo at kumuha ako ng pandikit. So kalimutan ko may bata nga pala ako kasi yung kutsilyo na iwan ko pa, buti na lang kamo ay hindi matalas at matulis itong kutsilyo na ito. So bali DIY nga lang pala yan kaya hindi siya sobrang talas at matulis. Eto nga, meron pala akong mga Koreanang kasama sa bahay na to. Siguro nga natuto na sila kakapanood ko ng K-drama. Char. So, bali kinulang ako sa cheese dyan, kaya nag-DIY ako ng cheese. Gumamit nga lang ako ng 2 kutsara ng harina din. Nilagyan ko lang siya ng 1 tablespoon ng cheese powder. And then, mekos-mekos ko lang yan. So, nung nag-mix na nga yung harina tsaka yung cheese powder, tsaka ko siya nilagyan ng tubig. Bali, 2 tablespoon lang yung nilagay kong tubig. And then, tsaka ko siya sinalang sa mahinang apoy. Kapag ganyang buo-buo na nga yan, ay pwede na nga yan. Then, tsaka lang siya i-spread sa lumpia wrapper. And then, tsaka mo na siya rolyo. So, bali 250 grams nga na cheese bar yung ginamit ko dyan. And then, 3/4 kilo ng lumpia wrapper. Bali, nakagawa ako ng 100 pieces. So, kung ibebenta nga natin to ng 3 pesos each, ay nga ang tubo. So, bali, magkano lang yung 3/4 na sa 40 pesos, and then yung cheese parang nasa 40 pesos, so 80 lang. So magiging tubo mo nasa magkano din. Tama pa natin yung oil dyan and then yung gas, laki pa rin yung tubo. Kailangan mo na lang space dito is maraming tao and maraming mga bata para patok talaga yung business na to. So that's all for today's video. Salamat po sa panonood. Don't forget to follow and comment on this video.